Sa patuloy na paghahanap ng mas episyente at mas responsive na pamahalaan, muling bumalik sa mamamayan ng Bangsamoro Parliament upang pakinggan ang tinig ng mga sektor na direktang apektado ng mga panukalang reforma. Ako si Lirio Bompat at ito ang iMinds Digital. Sa Tawi-Tawi, pinulsuhan ng mga mambabatas ang saloobin ng mga residente hinggil sa structural reform sa Bangsamoro bureaucracy. Mga panukalang naglalayong i-reorganize ang Ministry of Basic, Higher and Technical Education, Ministry of Environment, Natural Resources and Energy, at Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform. Inihayag ng mga residente ng Tawi-Tawi ang kanilang saloobin sa Parliament Bill Numbers 47, 48 at 102. Ang mga panukala ay nagmumungkahi ng reorganization ng Ministry of Basic, Higher and Technical Education, Ministry of Environment, Natural Resources and Energy, at Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform. Ang MBHTE na itinuturing na pinakamalaking ministry sa BARM ay kasalukuyang nangangasiwa sa mahigit 1,120 public schools, 12 higher education institutions, mahigit 40 technical vocational centers at 365 madaris. Layunin ng proposed restructuring na mapahusay ang management at supervision sa iba't ibang education subsections. Ayon kay Saipo Espeliro, ang paghahati ng MENRE sa dalawang ahensya ay maaaring magpataas ng plantilla positions mula sa kasalukuyang 96. Samantala, sinabi ni Jimson Jalilul na ang paghahati ng MAFAR sa tatlong ahensya ay makatutulong upang matugunan ang mga operational gaps sa agrarian programs. Natalakay rin ang PB number 387 na nagmumungkahi ng pagbibigay ng fiscal autonomy sa Office of Settler Communities, Bangsamoro Information and Communications Technology Office, Bangsamoro Information Office at Bangsamoro Darul Ifta. Ipinahayag ng mga stakeholder na ang mga panukala ay may potensyal na magdulot ng mas accessible political participation, mas streamlined ministry operations, at mas pinahusay na serbisyo para sa farmers, fisherfolk at students. Nagpatuloy ang public consultation sa mga panukalang batas ngayong araw ng Huwebes para sa mga stakeholder mula sa Cotabato City, Basilan at Special Geographic Area. Naphtali Velarde, iMinds, Philippines. Sa kabuuan, malinaw sa konsultasyon na ang reforma ay hindi lamang usapin ng paghati ng ahensya, kundi ng pagpapalapit ng serbisyo sa mamamayan. Sa pagitan ng mas malinaw na mandato, may sapat na plantilla at mas tutok na pamamahala, inaasahang ang mga panukalang ito ay magbubukas sa mas mabisa at mas inklusibong serbisyo, lalo na para sa mga estudyante, magsasaka, mangingisda at mga komunidad sa malalayong lugar. Isang hakbang ito patungo sa mas matatag, mas organisado at mas makataong Bangsamoro governance.